Finally, no, it lapsed into law last Sunday, and a lot of people are very excited. Pero po, yung mga you're up against, no, the giant telcos, except sa dito, nakita ko yesterday may short interview kay Adel Tamano na he welcomes this, no, in fact he's looking forward, but I don't think it goes the same for Smart and Globe. How are you addressing yung fear nila of cybersecurity? Kasi sabi nga nila na you're opening it up, tapos yung vetting process, walang prangkisa na pong hinahanap, require. Kayo po, paano nyo po i-address yung cybersecurity issues? Well, dalawa po yun, no? Yung sa cybersecurity, lahat ng bagong papasok have to comply with the existing cybersecurity requirements. Hindi po yan fly by night. Hindi sila po pwedeng pumasok ng basta-basta. And second, yun na nga po yung request ko sa mga telco. Buti na lang po si Converge at si Dito, sabi nila, Sec, we will participate actively on the IRR para masiguro natin yung security at yung mga ibang concern. Nag-reach out na po ako personally kay PLDT at kay Globe. Mukha namang inaaral nila na baka mas maganda nga mag-participate na lang sa IRR. Hintayin ko na lang po yung sagot nila doon. At panghuli na lang pala, bago ko makalimutan, yung cybersecurity gaganda talaga. Kasi unang-una, doon sa Konektadong Pinoy, nakalagay doon, isa sa mga rights, karapatan nyo po, karapatan ko, karapatan ng lahat ng gumagamit ng telco at saka internet, na secure yung service. Nandun po yon. Karapatan natin na i-demand ngayon sa mga telco, hoy, hindi dapat may phishing attack dito. Hindi dapat may link dito na mai-scam ako. Mas matindi po yung cybersecurity requirements sa IRR pag natapos namin yan. Oo. My follow-up question lang there, Secretary, is are you not afraid na Smart and PLDT, they said, na pag ito ay naging batas, magkakain sila ng appeal sa Supreme Court, ng kaso sa Supreme Court. What is your fallback in case po? Karapatan naman po nila yon pagka may tingin sila na gustong i-resolve ng korte. Sa ako naman po patuloy na nakikipag-usap sa kanila. Ang sabi ko nga, baka mas maganda sa show nyo, magkita-kita kami. Tapos, di ba pag-usapan natin ano ba ang problema? Kasi every time ko po kausap sila, ina-address ko naman yung issue. Tapos, sa akin, madali naman po. Maganda yung diskusyon natin bago tayo umabot sa korte. Sa show nyo na po muna. Diba? Ito po, ini-invite ko po ang PLDT at Globe. Pag-usapan natin para nandyan sila Ma'am Patpien, Ma'am Ali na di ba, makita niyo mismo ano ba yung sa loobin ng taong bayan sa Konektadong Pinoy at ano yung responde ng mga telco. Super last follow-up. Meron na ba kayong mga nakikitang mga potential na gusto nang pumasok? Nagpahayag na po ng interest na pumasok po dito sa ating para sa Konektadong Pinoy? Oo, meron na. Alam nyo, bago yung show nyo, kausap ko yung isang LGU, isang probinsya po sa South. Hindi ko nababanggitin, pero shout out na po, Gov and Mayor. Kung nakikinig sila, alam nila kung sino yung nakausap ko. Sila mismo gustong maging digital transmission industry participant. Kasi nga, yan dati kailangan ng franchise, ngayon hindi na. Ano po ibig sabihin yan? Yung probinsya, pwede sila makipag-partner sa private sector, tas magtayo sila ng mga towers. Nila. Wini-welcome po nila yan dahil gusto nila na talaga maayos yung telecom service sa probinsya nila. Sila po, yung mga LGU, nagbabalak. Now, sa ibang telco naman, sa ibang bansa, nagparamdam na rin sa amin. May bibisitahin po kami sa next week na mga provider. And again, hindi po fly-by-night ang mga ito. Ito po yung mga kalidad ang serbisyo sa mga bansa kung saan sila nag-ooperate. And meron din mga local, mga cable providers na sabi, Sec, pwede ba kami? Oo naman, pwede rin kayo.